Magpakita ka ng magandang halimbawa, maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag mong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan nino man ang sinasabi mo. Sa gayoy, mapapahiya ang ating kalaban sapagkat wala silang maipararatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at dumaming makakaalam. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Hihintayin natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa atin ng dakilang Diyos at tagapagligtas, na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos at ang mabuti gawin, ang mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin, ang lupang minanay di nababawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon upang maligtas. Sa gawain niya'y Diyos nagagalak. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuting gawain masamay itakwil, ang mananahan kang lagi sa lupain. Ang mga matuwid ililigtas na titira at di aalisin sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y mga aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ko ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniuutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsiupo. Muli isang magandang umaga po sa kanilang lahat. At welcome po sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ganon din po ang mga kapatid natin na sa mga sandaling ito ay nakikinig sa radyo, sa himpilan ng 95.9 Radyo Totoo.
So magandang umaga po sa kanilang lahat. Ganun din ang mga sumusubaybay sa atin sa FB Live, sa FB page ng Paris and National Shrine of Saint Padre Pio. Lalo na sa mga kapatid natin na mga may sakit, mga matatanda at mga may karamdaman. Ganun din po sa mga kapatid nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo na sa mga sandaling ito ay kaisa din natin sa ginagawa nating pagdiriwang dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Sa inyong lahat na narito ngayon ay welcome po. At sana doon sa mga unang pagkakataon ay nagbisita, hindi sana ito yung maging una at huli ninyong pagdalaw dito sa ating parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. So mga kapatid, sa araw na ito o sa umagang ito, kung atin pong pagtutuon ng pansin, yung ating binasang salaysay sa ating mabuting balita sa araw na ito, ay maaaring magiging interesado ang marami sa atin o yung iba sa inyo na narito ngayon. Sapagkat sa pasimula po lamang po ng ating salaysay o salaysay ng mabuting balita sa anyong patalinhaga na sinabi ng ating Panginoon Hesus sa kanyang mga alagad, ipagpalagay ng may alipin o may katulong na nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang isa sa inyo. Pagkatapos ay sasabihin ng ating Panginoon na dapat na ang katulong ay sinasabihan ng ganito, halika, maupo ka at saluhan mo ako sa hapag sapagkat maghapon kang napagod sa iyong trabaho. Hindi ba't ang marami sa atin sa halip na ganon ang mga salitang marinig sa kanyang katulong o sa kanyang kasangbahay o sa mga nagseserve sa kanila, hindi ba't marami sa mga ganitong pagkakataon ay ganito ang sinasabi ng amo sa kanyang mga katulong. Isuot mo yung uniform, yung iyong apron, at ipaghain mo ako ng aking kakainin. Pero sa ating mabuting balita, itutuon sa atin ng ating Panginoon ang ganitong senaryo. Mabigyan nating pansin. Malamang yung amo sa salaysay ay hindi pinapansin ang kanyang utusan sa ginagawang pagtatrabaho ng mahabang oras, pagsisilbi sa kanya, sa kanyang mga ipinagkakatiwalang gawain. Hindi sensitive yung amo sa salaysay na inyong narinig sa isang katulong na nagtrabaho at nagugutom kapag umuwi mula sa bukid na kanyang pinagtatrabahuhan. At sa ating ebanghelyo din, sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng ganito, dapat kayong tumanaw ng utang na loob sa inyong utusan dahil ginawa niya ang inuutos sa kanya ng amo niya. Sa palagay ko po ay hindi ito ang maaaring mangyari. Sapagkat sa mata ng mga taga-utos o ng amo, ang isang utusan na binabayaran ay dapat sumusunod sa kanyang amo sa anumang ipagawa o iutos sa kanya. At ganyan marami ang pag-uugali ng marami sa atin. Muli, binalikan po ni Jesus ang mga alagad at sinabi niya, gayon din naman sa inyo, pagkagawa ninyo sa lahat ng inuutos ko sa inyo, sasabihin nyo, mga karaniwang utusan lang kami, ginawa lang namin ang dapat naming gawin. Mga kapatid, tayo din po ay mga utusan, mga alagad ni Jesus, at bilang mga lingkod
bilang mga utusan, inaasahan po tayo ng ating Panginoong Hesus na gawin nating mabuti at maayos ang mga responsibilidad at mga ipinagkakatiwala niya sa atin. Inaasahan po ng ating Panginoong Hesus na gawin natin ang lahat ng mga pinag-uutos niya ng may kalakip na pagmamahal. Inaasahan ng Diyos na ang ipinagkakatiwala niyang mga gawain sa atin ay nasasamahan natin ng buong katapatan at may pagmamahal sa ating trabaho at lalo tigit sa ating kapwa. Samantalang sa ating narinig na ebanghelyo o talinhaga ay walang pabuyang natanggap ang mga utusan. Wala tayong narinig tungkol sa reward na maaaring ibinigay ng isang amo sa kanyang utusan. At ganun din mga kapatid, huwag din tayong aasa na mabigyan kaagad ng pabor o anumang kapalit mula sa Panginoong Diyos ang mga responsibilidad at ipinagkakatiwala niya sa atin. Sa halip, ang pinakapayak o simpleng inaasahan ni Jesus sa atin bilang mga servants ay gawin ang nararapat at may pagpatuloy iyon ayon sa inaasahan sa atin. My dear brothers and sisters, ang maaaring maging katanungan sa bawat isa sa atin na narito ngayon at nakikinig sa mga oras na ito ay ito. Kontento ba tayo sa araw-araw kung ano ang dapat gawin ng bawat isa sa atin? Yung walang pag-aalinlangan ba? O hindi kaya napipilitan lamang tayo sa gustong ipagawa ng Diyos sa atin? Sa atin po mga pangaraw-araw na pamumuhay, mapapansin po natin na marami sa mga gawain at mga activities o mga aktibidades ay halos walang kabuluhan at nakakainip lamang para atupagin at pag-ukulan ng pansin. Marami sa mga ginagawa natin sa ating mga buhay sa araw-araw ay talaga namang walang kwenta. Pampalipas lamang ng oras. At hindi natin napapansin na hindi rin tayo nagiging productive sa mga pagkakataong iyon. Ganun pa man, kung mapapagbuti natin ang anumang klaseng gawain na mayroon ang bawat isa sa atin, makasisiguro tayo magiging sulit at masisiyahan sapagkat mapapatunayan po natin sa ating mga sarili na tayo'y mga responsableng lingkod at utusan ng ating Panginoon. Ang katotohanan na kung anumang gawain mayroon na ipinagkatiwala ang Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, ay hindi magugustuhan ng iba. Totoo po, meron tayong mga pinagkakaabalahan, meron tayong gustong gawin sa ating mga buhay, at hindi natin mapiplease ang ibang taong nakapalibot sa atin. Ang maaaring mabuti sa atin ay hindi maganda sa paningin ng iba. Pero batid natin sa ating mga puso na ito'y ginagawa natin hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Pero nakakalungkot minsan na kahit anong buti, anong maganda ang maaaring sa palagay natin ay ating nagawa, ay nandun pa rin ang pag-aalinlangan at pagdududa ng mga taong nakapalibot sa atin. At ang mga masakit, kung sino pa yung inaakala nating kaibigan, inaakala nating close sa atin, ay siya pa ang naninira at hindi naniniwala
sa mga gawaing meron tayo. Subalit mga kapatid, kung patuloy tayong gumagawa sa abot ng ating makakaya at matapos natin ito ng maayos ayon sa hinihingi sa atin, may kasiyahan tayong mararamdaman sa ating mga sarili sapagkat naging isa tayong mabuti at matapat na utusan ng ating Panginoon. It is between you and your God. Wala na tayong pakialam sa sasabihin ng iba sa atin. Ang mahalaga, tinupad natin ang ipinagkatiwala ng ating Panginoon sa isang gawain bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Ano pa ba ang maaari nating hingin sa Diyos? Nakikita ng Panginoong Hesus ang ating mga ginagawa. Nakikita ng Diyos yung ating pagiging matapat at pagiging responsableng lingkod. Kung kaya't si Jesus na mismo ang magbibigay sa atin ng nararapat na pagpapala at biyaya. My dear brothers and sisters, hindi pa ba sapat ito para sa atin? Na ang Diyos na mismo ang bahala para sa mga kabutihang na isa sa katuparan natin bilang isang matapat na lingkod ng ating Panginoon. At kung inyo nga mapapansin, hindi tayo umaasa na may kapalit kaagad ang ibinibigay ng Diyos. At kapag ito'y ibinigay sa tamang oras at panahon, ayon sa kanyang kalooban, makikita nyo, sobra-sobra pa sa ating inaasahan. Pero ang tanging ibinibigay sa atin ng Diyos ay yung maging matapat tayo at mapagkakatiwalaan sa anumang gawain na ibinibigay niya sa atin. Mga kapatid, sa pagiging lingkod ng marami sa atin, lalo pa nga yung mga naglilingkod sa simbahan, tamaan na ay magalit, bato-bato sa langit, minsan nagagamit yung pagkakataon ang maging isang leader ng anumang pansimbahan o anumang organisasyon upang yung kanyang pansariling hangarin ang siya niyang magawa. Nakakalungkot isipin na ang gawaing dapat sana'y maging matapat at mapagkakatiwalaang lingkod ay nadababaliwala o naisasantabi dahil sa mga personal na interes. Hindi po ito ang ninanais ng ating Panginoong Hesus. Ang nais ng Diyos ay makapaglingkod tayo na walang itinatagong personal o pansariling motibo o kahit anong pansariling interes. Huwag nating hayaan na ang ating mga sariling maging uhaw sa papuri ng iba. Kapag tayo'y naging lingkod ng Diyos, manatili sana tayo sa pagiging mapagkumbaba. Ang maging isang true servant ng Diyos ay may kaloobang mapagkumbaba at tahimik na nagtatrabaho sa ubasan na ipinagkakatiwala ng Diyos. Huwag nating asahan ang anumang papuri ng mga taong nakapalibot sa atin. Ang Diyos ang may malaking reward at biyaya para sa atin. At sa umagang ito, kung kayo'y tatanungin ko sa patuloy nating pagdinilay sa mabuting balita na inyong narinig, ikaw ba kapatid, paano mo masasabing isa kang tapat na lingkod ng ating Panginoong Diyos? Para sa mamaghahandog ng sobre, pakilagay na lamang po sa donation boxes
na nasa harapan ng altar o ihulog sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa libutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may-aalay mula sa lupa at bunga naming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa libutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may-aalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay na iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito't nakahanda. Ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng pook, at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinapalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat. Tulad mo sa pananagutan upang sa ganon ay magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa ng pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi makakaluhod ay manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol. Kaisa ni San Saint Pope Leo the Great at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po'y magsitayo. Sa tagubili na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sa nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makakaluhod, ay manatiling nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad
ang mga inanyayahan sa kanyang banal na paging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat o magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang igagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen, hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Isa lang alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa matatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos sipato ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Na di naghihintay, kundi ang aking mabati, na ang loob mo siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Ang lahat po'y magsitayo. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan. Hinihiling naming ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan. Makamtan ito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang
hindi mahahati kailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga nasa kanilang tahanan na hindi makakatanggap ng komunyon sa parang sakramental, ating pong dadasalin ang panalangin sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Petralcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapagaliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo, na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos, upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Tahimik na hilingin ng mga pansariling kahilingan. Ipagsanggalan mo kami laban sa mga panlilinglang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nunang una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nunang una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nunang una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Ang pambansang dambana ni Santo Padre Pio ay muling nagbubukas para sa pampublikong pagdiriwang na misa at iba pang sakramento tulad ng binyag, kasal, misa sa paglilibing ng mga yumao at misa sa mga barangay. Ayon sa patakaran ng IATF, pinahihintulutan tayo na magdiwang sa presensya ng 30% venue capacity. Tumatanggap na muli ang parokya ng mga blessings ng bahay at mga sasakyan. Sundin po natin ang mga health protocol na pinatutupad sa ating pambansang dambana upang mapanatiling COVID-19 free ang ating simbahan tulad ng physical distancing, wearing of face mask and face shield at iba pa. Huwag na po kayong magtatagal sa loob ng simbahan pagkatapos ng misa upang maisagawa ang disinfection ng ating simbahan. Ito po ang schedule ng misa sa panahon ng GCQ. Monday to Friday, 12 noon at 5 p.m. Saturday, 7 a.m., 9 a.m. na healing mass at susundan ng healing liturgy, 12 noon at 5 p.m. na anticipated mass. Sunday masses, 5 a.m., 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 2 p.m., 5 p.m. at 6:15 p.m. Ang regular schedule ng ating healing mass at healing liturgy ay tuwing araw ng Sabado sa ganap na ikasiyam ng umaga at tuwing ka-23 ng kada buwan, 9 a.m. at 5 p.m. Ating tatandaan, every Saturday is Healing Day with Padre Pio. Ang mga misa tuwing araw ng Sabado, Linggo, at tuwing ka-23 ng kada buwan ay magaganap sa Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims. Ang ibang hindi makadadalo sa misa dahil sa limitasyong ibinigay ng pamahalaan
sa panahon ng GCQ ay maaari pa rin makapasok ng pambansang dambana upang makapagbisita at makapagdasal. Sundin po natin ang tamang entrance at exit para sa ating kaayusan. Araw-araw ay nagaganap ang intensive prayer for sanctification of priests and world peace tuwing ikatatlo ng hapon. Mari po kayo magpamisa, magabil ng religious articles o makipag-ugnayan sa opisina online. Bisitahin lamang po ninyo ang Facebook page ng Parish and National Shrine of St. Padre Pio at ang Kapio online store. Mari din po ninyo bisitahin ang ating webpage sa padrepio.ph at ang Kapio YouTube channel. Ating isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang mag-receive ng holy water. Ang makasangkapan sa panalangin ni nabebendisyonan sa pamamagitan ng panalangin na dinarasal ng pari. Mula sa altar ay dadasalin ng prayer of blessing at ang pag-receive ng holy water. Maraming salamat po. Ang lahat po magsitayo. Sandali po. Bago po igawad ang aking yung pagbibendisyon po sa mga o pagbabasbas sa mga imahen, mga rosaryo at mga sangkapan sa panalangin, nais ko pong i-take yung opportunity na ito sapagkat ito na po ang magsisilbing huling misa ko po dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. So this will be my last na sa loob ng isang taon at mahigit isang buwan na aking pagiging part at kasama ng mga paring naglilingkod dito sa ating parokya. So ang aking taos-puso pong pasasalamat lalo na po doon sa mga naging FB friends ko, sa mga humihingi ng mga panalangin at mga intensyon. Huwag po kayong mag-alala, patuloy ko po kayong ipagdarasal at ganun din sa mga tagapakinig sa radyo sa 95.9. At doon po sa mga regular na laging nagsisimba at lumalapit sa aking pagkakatapos ng misa, hindi po mapuputol yung aking ipinapangakong pagdarasal para sa inyo. So muli ang aking pong pasasalamat sa lahat ng mga tagapaglingkod dito sa ating parokya, lalo tigit sa choir, kay Lori, kay Juliet, kay Tikboy, ayan, si Mama Mary, si Tita Mary, Nyem, sa mga tagapaglingkod dito, kay Moy, kay Ben, at sa mga altar servers, kay Owa at kay Lele, Jocelyn, maraming salamat doon sa mga tagamisa, sa aking mga angels, sa mga katikista, kay Lorraine, kay Mercy, at kay Lolit, at si Lori na naandyan. So maraming salamat sa inyo pong lahat. Siguro naman po ito ay huli sa mga panahong ito na aking nilagi at ako ay babalik na po sa aking kongregasyon sa Order of Carmelites. Isa po akong religious sa OCARM at doon na po ako muli sa aking provincial house sa New Manila sa May Quezon City at sa Novitiate House ng Tandang Sora. So muli ang aking pong pasasalamat, umasa po kayo na kayo ay kasama sa aming mga panalangin. Sabi nga, magdasalan po tayo sa bawat isa. Maraming salamat, magsitayo po ang lahat. Pakihawakan na lang po ang mga imahen, mga rosaryo at kumakasapan sa panalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula sa lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga larawan, imahen, rosaryo at kasangkapan sa panalangin na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat ng dumulog at magdasal sa mga larawan at mga kasangkapan sa panalangin ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. So muli mag-ingat po kayo sa inyong mga pag-uwi at maraming salamat. Magandang umaga. Humayo kayo at gawing mga alagad
ang lahat ng mga bansa.